Magandang umaga po sa inyo lahat. Amen! It's good to be back home. Ano po? There's no place like home. No? Tayo po ay may pananabik pa rin na tayo po ay makabalik muli sa lugar na ito. Ay, wala. Siyempre naman. Ano ho? Paano tayo nasasabik sa muli rin po nating pagkikita-kita sa lugar na ito? It's all by the grace of God. Ano po? Tayo man ay sa biyaya ng Diyos, tayo po'y nakapagpatayo muli ng lugar na ito. It's all by the grace of God. Ano po? Kaya sa Diyos po ang papuri. Sa lahat din naman, knowledge na natin sa lahat ng mga kapatid, no, na nakibahagi po sa pagtatayo muli nito pong ating church ay God bless you all. Kayo po ay pagpalain ng Panginoon. Okay? Yamang dito ho tayo itinanim, dito rin ho tayo lalago. No? Bloom where you are planted. No? Ika nga, no? Lumago tayo kung saan ho tayo itinanim na lugar. No? Dito po tayo sa Maria Elena. Kaya tayo pong hati tumayo. Buksan po natin ating dalang Biblia dito po sa Unang Korinto, Kabanatang 10. Mula po sa verse 1. Okay, babasahin ko lang po, ilang pusundan. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating ninuno noong panahon ni Moses. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismohan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moses. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at minom din sa isang inuming espiritual sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila. At ang batong yon ay walang iba kundi si Kristo. Gayun pa man, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Ang lahat ng mga nangyari nyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. At ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang magkainan at mag-inuman at tumayo upang magsayaw. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag nating sinusubok si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. At dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magrereklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya't nilipol naman sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari yon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo naman nabubuhay ngayon sa huling araw ay maturuan. Kaya't mag-ingat ang sino man nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. Wala pang pagsubok sa inyo na dinarasan ng lahat ng ibang tao at tapatan Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin sa higit na inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at sa paraang upang malampasan ito. Okay, tayo po'y manalangin. Ama, patuloy po kami nagpupurit ng papasalamat sa kaloob yung muli na ito ng araw po ng aming pagsamba. Salamat naman na kami ay mong binalik, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, na kung saan ikaw po ay malaya po namin masasamba, Panginoon, sa mga sandali pong ito. Piling namin muli ang iyong pagbabasbas sa iyong mga salita. Ayaw mo po ito'y tumimo sa aming mga puso at buhay, Panginoon, at amin po itong maisabuhay, Panginoon. Gaya yung pong inaasahan po sa amin bilang iyong tinawag nitong huling panahong ito, Panginoon. Kaya mo na ang pagkilos pa rin ng iyong banal espiritu ay amin pong inaasahan, Panginoon. At kaya mo kung aming umalis ng lugar na ito, Panginoon, na hindi namin tinanggap ang muling pagpapala po ninyo sa bawat isa po sa aming Panginoon. Ito po, minsan pa ang aming pangalangin, kalakip Lord na aming pasalamat sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen, amen! So, nais yung magandang mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, pursuit of godliness. No?
Salamat sapagkat ang Biblia ay puno ng mga aral sa buhay. Ano po? At natututo tayo hindi lamang doon sa mga mabubuting mga bagay na ginawa nung unang mga lingkod po ng Diyos, nung unang mga kapanahunan, upang atin po itong sundan, kanilang mga magandang mga limbawa, kundi yung mga masamang mga ginawa po nila na magsisilbi rin po sa ating aral sa atin, no, sa kasalukuyan, upang hindi naman ho tayo maparoon, hindi tayo mapahamak sa bandang huli. Sayang, no, yung ating sinimulan kung tayo rin ay matutulad sa kanila na hindi ho nakarating doon sa ipinangako pong lupain ng Diyos sa mga Israelitang ito. Kaya nga, sabi rin sa sulat ng Hebreo, no, na mag-ingat ang sinuman sa atin sapagkat tulad din ng mga Israelita na napakinggan nila din ang mabuting balita na paghahayag ho ng Diyos, bagamat ang pangako po ng Diyos sa kanila ay makalupa, pero gayon pa man, no, ay magsisilbi pa rin aral po sa atin nitong mga huling panahong ito upang hindi tayo magaya o magumon sa anumang mga masamang bagay upang tayo po ay unti-unting mapalayo at hanggang sa tayo po ay maalipin muli, no, ng ating pong mga kasalanan, ating hong taglay, at tuluyan ho tayong tumalikod sa ating pananampalataya. At salamat sa pagkakataong ito na ma-impart sa atin ng Diyos itong nais niya, ito pong kalooban po niya para po sa atin upang hindi ho tayo mailigaw, no, ng ating mga maling mga gawain at tumuroon sa ating pagtalikod sa ating pananampalataya. So, dito sa kasaysayan, nakita ko natin na ang Diyos ay nangako noong paman kay Abraham, maging sa panahon po ni Moses, ng katuparan po nitong pinangako po ng Diyos, ukol dito sa lupang pangako na magiging sagana sa lahat po ng bagay. Ano po, mula roon sa kanilang paglabas doon sa Egypto, tutuusin ay 11 days of travel lang, no? Nung sila po ay lumabas doon sa Egypto at hanggang sa kanilang pagtungo roon sa yugto ng kanilang paglalakbay, kung tutuusin, ay 11 days of travel lang. No? Mula Horeb hanggang Kanaan, ito po yung bungad ng lupang pangako, eh dapat ay 11 days of travel lang. Pero sa halip na ganun lamang kaikli na dapat nilang ipinaglakbay, ay naglakbay ho sila ng napakahaba pong mga taon. No, nagpaikot-ikot ho sila doon sa ilan, subalit no, ang hindi ho nila narating yung lupang ipinangako po ng Diyos sa kanila. Kahit si Moses, hindi ho niya nararating ang lupang pangako nito ng Diyos. At ito'y natanaw na lamang po niya, no? Na ilang bahawak nga po ito kay Brother Pablo, no? Bagamat maring siya'y nabubuhay, madalas ay kinatanaw niya itong ating church building, pero gayon pa man, hindi na ho siya nakapasok. Ano po? Mamimiso natin si Brother Pablo. Amen. Okay? Pero gayon pa man, isa sa mga maaaring magiging magandang alaala po niya para po sa atin, no, yung kanyang iniwang uri ng pananampalatayang ipinakita po niya. So, gayon pa man, no, nakita natin na sana'y nakamit nila itong pinangako ng Diyos, pero sa halip ay hindi ho nila ito nakamit. No? Pagamat nung panahon ng ito ay pinatitikan ho ni Moses, no, bago po nila kubkubin ito pong Kanaan, ay ipinatiktikan po nila ito, no, doon sa 12 representative ng tribo ng Israel. At alam natin, after 40 days, no, na sila'y nagulat po ng masama yung 10 espiya, at yung 2 naman po ay magiting na bayani na inulat nila na kayang-kaya nilang sakupin ang lupain na iyon. Okay? Takes faith, no? Para mabigyan natin kasiyahan ng ang Diyos, no? So sa ganang bilang siguro hindi sila uubra doon sa bilang ng mga taong naroon sa lupaing ibinigay ho ng Diyos sa kanila. Bukod pa po roon na yung mga strukturang mga nakatayo na po roon, no? Or sa kanila noon ay ang ulat naman ng 10 ay
Bagamat half good, half ay mas malamang po yung masamang balita. Ano po, dahil daw po doon sa malaking mga tao po roon at yung malaking matataas na muog na napakahirap po nilang pasukin. Kung yun ay kukubkubin nila, ay matatalo lang po sila. Bukod sa sila ay kulang sa bilang, no? Wala silang ganung uri ng kasanayan, no, sa pakikipagdigma. Pero hindi nila nakita, no, natakpan itong mga bagay na ito ang kanilang pananampalataya sa Diyos eh. No, hindi nila inalala yung ginawa ho ng Diyos noong pamang gumawa ho ng Diyos ng pambihirang kababalagan doon po sa Ehipto. Di ba? At doon sa yugto na kanilang paglalakbay, gumawa rin ho ng pambihirang kababalagan ho ang Diyos upang sila po ay maligtas at makarating doon sa pangakong lupain na yun. Pero pagdating ho doon, sila ay na-discourage ho sila dahil doon sa nakita ho nila. Ganyan din, nangaral ho sa atin, no? Kapag nagiging mababa rin ang ating pagtingin sa buhay, no? Nawawala ng puwang, no? Yung kayang gawin ng Diyos sa atin ho mga buhay. Okay? Takes faith, no? Kahit itong atin, sino nga po ba isasabi na makapagpapatayo po tayo ng ganitong uri ng struktura? It takes faith, step of faith, di po ba? Kung tutusin, kung tayo sa mga resources, sa manpower para magawa itong mga bagay na ito. Pero ang Diyos ay makagagawa ng higit sa kaya ho nating isipin at pakalimiin. Okay? Takes faith, no, para magawa ho natin ang isang bagay na pambihira, no, na hindi natin sukat akalain magagawa. Sa Diyos na makagagawa ng higit sa kaya ho nating isipin. Kaya purihin po ang Diyos. Amen. Sa kanya natin babalik ang lahat ng papuri. So, ano ang ibig sabihin ng godliness? Ano po? Ayon kay Tony Evans, godliness means that I am living my life in the light of His presence, and that presence is affecting me. No, ang kabanalan daw, ang ibig sabihin ay namumuhay ako sa aking buhay sa liwanag ng kanyang presensya, at ang presensyang yon ay nakaka-apekto sa akin. Purihin po ang Panginoon. So, ang Christianity, hindi lang ho isang nilarawan, isang lifelong marathon. Ano po? Na tayo'y tumatakbo sa buhay pananampalataya. Nilarawan din ito bilang isang warfare. Ano po? Bilang pakikipagbaka natin sa masama. So, nilarawan din ito bilang tayo ay nakikipagtunggali sa isang paligsahan. Ano po? Nilarawan nga ho tayo bilang parang mga atleta na mananakbo sa buhay pananampalataya. And Christianity is practical. Ano po? Christianity is a lifestyle. Nilarawan po ito ng Biblia bilang uri ng pamumuhay. Okay? So, hindi tayo naging Kristiyano dahil tayo po ay Kristiyanong bansa. Ano po? O dahil Kristiyano ang ating mga magulang. So, ang pagiging Kristiyano ay isang pakikipag-isa kay Kristo, no? Lagi niyo po nang naririnig po sa atin yan. Kung the root word Christ at yung iyan means one, no? Mahalaga sa isang tao na makilala niya si Kristo at ang pakikipag-isa sa Kanya ay doon lang maituturi ang isang tao bilang isang Kristiyano. Amen po ba ro? Okay? Ngayon, bilang isang Kristiyano na nakipag-isa sa Kanya, mahalaga sa buhay ho natin ay tuturing ho natin itong isang buhay na binago ho ng Diyos. Okay? At makikita ho yan sa uri ng ating pamumuhay. Amen po ba? Yan. So sabi nga, makakilala tayo ng tao sa mga bagay na ginagawa po natin. No? Sinasabi natin, iniisip natin, at ginagawa po natin. So yung kabanalan ay namumuhay tayo sa buhay na sa liwanag ng presensya ng Diyos, at ang presensya niya yon ang siyang nakaka-apekto po sa atin.
dapat, no? Nung simula lang tayo po ay tumanggap kay Kristo, dapat na merong transformation na nangyayari sa atin, buhay. Tingnan niya ho natin ating mga katabi at ating siyang tanungin, ano na nabago sa iyo? Naku, pastor, dati akong manunugal. Hindi na ako nagsusugal ngayon. Okay? O pastor, dati akong lasenggo. Ngayon, hindi na. So, somehow, hindi lang naman sa mga masamang bagay na tayo po'y nababago. Kahit doon sa mga asal natin, mga ugali, dapat nababago rin ho tayo. Amen po ba? Ngayon yung mga lumang pagkatao ho natin ay iwan na ho natin yun. At ang dapat doon kung makita sa atin, yung kalarawan ni Kristo. Ano po? Okay? Sa ating pananalita, sa ating mga kaisipan, at gayon din, higit sa lahat, sa ating mga gawa, sa ating mga kinikilos. Amin po ba ron? So, there are dangers to avoid. Ano po? Kaya para maiwas tayo doon sa maaring pagtalikod sa ating pananampalataya, tulad ng mga nangyari dito sa mga Israelitang ito, ay may mga mahalagang bagay tayo na dapat din ho natin pakaingatan sa buhay po natin. Alam niyo, ang kaligtasan, personal po yan. Ano po? Hindi nakasalalay kay pastor yan, kung sino pa po sa atin dito. Ang kailangan natin panghawakan ay yung pong pangako ho ng Diyos na ito sa atin, at panghawakan din natin no, ang kanyang mga salita. Okay? 5 dangers to avoid. Tingnan ho natin yung mga bagay na ginawa ho nila noon upang hindi ho natin ito mapamarisan sa kasalukuyan. Yung craving of evil things, no? One danger no, kung bakit sila unti-unting nalayo sa kanilang pananalig sa Diyos ay yung kanilang pagdanasa sa mga masamang bagay. Tingin ko, they have more of God but little of godliness. Ano makikita natin dito? Yung kanilang pagnanasa ay umiral. No? Sabi ron sa verse 6 ng Numbers chapter 11, nandiyan po kayo? Nandiyan po kayo? Ayun. Mahirap nga, maliit. So, ang lahat daw po ng nangyaring yun ay babala sa atin, no? Kausap po ni Paul ay mga mananampalataya sa Corinto. No? Kung pagpusahin natin ang iglesia po ito ay sa problem church, ano po? Problemadong iglesia po itong iglesia sa Corinto. May mga magkakapatiran, nagdedemandahan. Okay? Minsan, gano'n, no? Yung magkakapatiran, nagbabaranggayan. Ano po? Kaya nga sinabi ni Paul, bakit hindi nyo ayusin yan? No, mismo doon sa loob. At kailangan pang humantong doon sa korte ng mga pag-ano, ang yung mga usapin. Ano po? So, isa pang mga problema nitong mga mananampalatayang ito, yung division, no? Dahil yung may iba yung nagsasabi, ako kay Apollos, ako kay Pablo, ako kay Pedro. So, meron silang mga ina-idolize, no? Na mga leader. Dapat ay hindi. Amen, no? So, isa siya sa mga problema nitong church na ito. Meron din problema ang church na ito tungkol doon sa isang kapatid na kinakasama niya yung kanyang madrasta o yung kanyang stepmother. Yung sinasabi nga ni Paul, dapat itiwalag niya yung mga gumagawa ng ganyan, pero ano tinahayaan niyo pang magpatuloy sa ganyang uri ng kasalanan. So, lahat ng yun, makikita pa natin ang iba pang mga uri ng mga problemang ito dahil doon sa maling paggamit ng kanilang mga spiritual na mga kaloob. Ginagamit nila ito para sa kanilang ganang maaring makasariling mga hangarin at hindi ho para ang Diyos ay papurihan. Okay? Kaya nga sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 4, kay gagaling na pala kayo, para naman kayong mga hari. Hindi man na kami sinama. Sana nga ay ganun. Pero ito nagmamalaki niyo ang inyong mga kaloob na para bagang hindi galing sa inyo, na para bagang hindi galing sa Diyos at ito'y galing sa inyo. Kaya nga, yung kaalaman ay nagpapalalo sa tao. Ano po? Yung labis na minsan may kaalaman ang siyang natutulog sa tao para siya ay magpalalo. Okay?
So, nais ng Diyos ay sinasabi ng isang mangangaral, no? Knowledge apart from application falls short of God's desire for His children. No? Dahil ang nais ng Diyos ay mabago ho tayo. Amen po ba? Matransform po tayo. Hindi tayo maging magaling, mahusay. Ano po? Ano bang husay mo? Pero yung karakter mo naman ay bulok. Wala rin ho yun eh. Ang mahalaga yung karakter natin na natutulad kay Kristo. Amen po ba? Hindi po tayo? Kaya sabi nito, ang lahat ng ito yung nangyaring ito sa kanila ay babala sa atin upang huwag tayong, saan nagsimula yon? Sa kanilang paghahangad ng masasamang mga bagay. Gaya ng ginawa nila. So alam mo niya kapaikto yung mga dayuhan na naka-impluwensya dito sa mga Israelitang ito eh. Bukod kasi sa kanila, mayroon bang mga lahi na kung saan ay napasama roon sa kanilang paglalakbay na yon. Okay, mula doon ay nakahawa ho sila dito sa mga Israelitang ito. Tungo roon sa paghahangad ng masamang mga bagay na ito. Kaya masamang kasama ay nakakasira ho yan ng mabuting karakter. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pipiliin mo yung kasama mo. Piliin mo yung mga kasama mo. Piliin mo na yung mga taong maglalapit sa iyo sa Diyos. Amen po ba? Hindi yung mga taong maglalayo sa iyo sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, we have to separate. Ano po? Doon sa mga pagkakataon na dapat tayong miwalay sa kanila. Para tayo ay makapamuhay ng maayos, may takot sa Diyos. Amen po ba? Glory be to God. Naalala ko yung dalawang mag-asawang misyonaryo na napunta sila doon sa bodega ng uling. Ano po? At habang nagkakarga ng uling doon sa may pintuan, doon yung truck na kanilang kakargahan, no? Labas-masok, yung pong mga tao. Siyempre, yung alikabok ng uling, naroroon. Amen po ba? Sa lahat ng paligid. Pero kapansin-pansin, meron sila nakita roon na sa isang paso na meron pong nakatanim na isang halaman po roon na meron pong bulaklak na pagkaputi-puti, no? Hindi po sila naapektuhan nung sapagkat tila parang dumudulas lamang, no? Kapag ito'y nadadampian ng mga alikabok ng uling. No? Nagbigay yun ng magandang ilustrasyon sa mag-asawa. Sabi niya, dapat tayong mga Kristyano ay ganito. Ano po, pagamat tayo ay napapaligiran ng ganyang kaduming mga bagay sa ating paligid, ay hindi tayo naapektuhan ng mga yon. Amen. Nawa ay ganun din ho tayo. Kasi mas madalas ang kasama ho natin sa buhay ay yung mga hindi mananampalataya. Tama po ba yun? Kasama natin sa trabaho, kasama natin sa paaralan. Saan man tayo ay mas madalang lamang ang kasama po natin ay ating pong mga kapwa Kristiyano. Okay? Amen. Ngayon nga, tayo dito na yung pagkakataon para tayo magkakasama-sama kinakaligtaan pa natin. Di ba? Kaya sinasabi, huwag natin kaligtaan ang mga pagtitipon. Di po ba? Kasi sa mga pagtitipon, dito lang tayo nakahuhugot ng Di ba? Somehow, ng inspirasyon, ng kalakasan, mula sa Panginoon at sa magitan din ng mga taong ating pong mga kasama na malalapit sa Diyos. Di ba? Simple lang naman ho yan Di ba? Sabi mo sa akin kung sino ang kasama mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Kasi mas malamang yun ang nakaka-influence sa atin. O kahit man tayo, sana ay matulad tayo doon sa bulaklak na yon. Na kahit nandoon tayo tag-iisa, okay? Na tayo tila parang bulaklak na yon na hindi tayo napipinsala o na impluensya ng anumang marumi dito sa sanlibutan ito. Okay? Kasi para makaiwas tayo sa lahat ng bagay, kailangan nating mawala sa mundong ito. Diba? Imposibleng hindi tayo marumihan. Okay? Nothing is impossible with God. Ano po? Yan. Pagkakasama mo ang Diyos, tiyak makakaiwas po tayo. Ibig sinasabing itang godliness, no? O kabanalan, holiness ay separateness, no? Ibig sabihin, maging iba ka. Humiwalay tayo sa mga bagay na
marumi at itinuturing na masama ng Diyos. Okay? So, it's a warning for us, no? Na yung mga nangyari po sa kanila sapagkat sa halip na pagpapala po ang kanilang tamuhin doon sa lupang pangako po ng Diyos, ay trahedya po ang kanilang kinasapitan. Ano po? At saan nga po ba nagsimula yon? Dahil doon sa kanilang paghahangad ng masasamang mga bagay. Kaya tayo, bilang mga Kristyano, huwag na tayong magnasa ng mga masasamang mga bagay. No, isa sa kanilang sa mga umiran muli sa kanila ay yung pong mga gawain nila doon sa Ehipto, no po? Ito, ang reklamo nila ay kahit doon sila ay busabos at inaalipin ng mga Ehipsyo, ay nakakakain naman daw po sila ng masarap. Okay? Diyan po tayo. Tingnan niyo po, ang mga itong mga nakapeektos doon sa mga Israelita. Ang mga dayuhan sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik sa dati nilang pagkain. At nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya't nagreklamo na naman sila. Tingnan niyo po yun. Ang sabi nila, kakain pa ba tayo? Tayo makakatikim? Kailan pa tayo makakatikim ng karne? Siguro nga, nakakaulaw yung araw-araw sa ginawa ho ng Diyos ay mana. Ano po? Isang uri ng kain na kung saan ay ibinigay ho ng Diyos ito sa kanila. Amen. No, nasa halip na sila magpasalamat at maging sapat yon sa anumang ibinibigay ng Diyos sa kanila. Bagamat maaaring paulit-ulit, pero hindi naman sila nanghina at nang lupaypay. Ano po? Sa kanilang paglalakbay. Amen. Di ba? Ganyan mo ba tayo kareklamo? Kapag ang ating kakainin sa umaga, tanghalian, at hapunan ay pare-pareho, galunggong sa umaga, galunggong sa tanghali, galunggong sa gabi. Alam niyo, ano man ang lagay sa atin, ipagpasalamat yun natin sa Diyos. Amen. Amen. Okay, kaya ang lugar na yon ay tinawag na Kibot Hatamaba sapagkat doon nalibing ang mga taong naging hayop sa karne. So, saan sila dinala? Nung kanilang pagkahayop doon sa mga bagay na iyon tungo sa kanilang kamatayan. Okay? So, sinasabi nga ng Hebrews, isa sa babala, ingatan ninyo na huwag sumuma ang sino man sa inyo at magpatuloy sa kasalanan at hanggang sa kanyang pagtalikod sa kanyang pananampalataya. So, darating ho ang sandali na pagtalikod kung hindi tayo magiging maingat sa simula pa lamang. Kapag yan ay umusbong at lumago, nagbubunga po ito, pagkakasala, at kapag ang kasalanan ay lumala, nagbubunga po ito ng kamatayan. Okay? Amen. Da po tayo? Wala na kayo? Next, dangers to avoid, no? Ay yung pong idolatry. So, sa iglesia naman ng Corinto, yung isa sa mga naging problema po nila ay in-idolize nila yung kanilang mga leader. No? At mapangadi din mo para po sa atin yun, na kapag yung leader ay siyang ating buong ina-idolize, ay mas malamang na maparol ho tayo. No? At yan ay nagiging sanhi rin ng division sa iglesia, no? Kapag yung napunta tayo sa paghanga, no, sa ating leader. Kung meron man tayong higit na dapat po nating hangaan, walang iba kundi ang Diyos. Amen po ba? Kung meron man dapat na maging pangunahin sa lugar na ito, sa iglesia na ito, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Wala na hong iba. Wala hong dapat umagaw nun. Kahit sino pa ang mga leader dito. Okay? Amen. So, sabi rin sa Exodus chapter 32, verse 1 to 20, tingnan mo natin ang kanilang mga ginawang ito. Kaya inutusan sila na huwag din silang sasamba sa mga Diyosan, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, sabi nito, umupo ang tao upang magkain at
magkainan at mag-inuman at tumayo upang magsayaw. Naalala niyo po nung si Moses ay magtagal roon sa bundok ng Sinai? Di ba? Nung siya'y nakipag-uwi ng hudo sa Diyos at doon ibinigay ng Diyos yung 10 utos, nung siya ay nagtagal po roon, ay nainip itong mga taong pong ito. Okay? Kaya ang ginawa ho nila ay inimok nila si Aaron upang gumawa ng kanilang gagawing Diyos-Diyosan. At yon ang kanilang pinag-alayan ng kanilang paghanga, ng kanilang pagsamba, at ang Diyos ay naggalit po sa kanila. Ano po? Okay? Dahil dito sa mga malisyosong ginawa ho nitong mga tao, mga Israelitang ito, ang nangyari ho ay, sige po. Okay, sorry po. So alam ko natin na sila nilamon ho ng lupa, ilan sa mga karamihan po sa mga gumawa ng mga tataksil lang ito ay nilamon po sila ng lupa at sila po yung nangamatay po roon. So nakakalungkot, na ang kasaysayan ay humantong lamang sa ganitong uri ng trahedya na sa halip sana ay kung sila ay nagtiis at nagkaroon sila ng tamang pagsamba sa Diyos ay hindi sana nangyari ito sa kanila. Kaya ito'y babala pa rin sa atin. Ano po? Marami tayong mga ipinapalit sa Diyos, po, sa buhay ho natin. Totoo lang, minsan nahagip tayo ng mga bagay na ng mga nakikita ho natin, especially dun sa mga taong hinahangaan ho natin. Okay? Minsan, mas kilala pa natin yung mga celebrity, sa mga artista, kaysa sa Panginoong Yesus. Okay? Alam natin yung kanilang mga talambuhay. Sinasaliksik natin kung ano po yung kanilang mga gusto, kung ayaw nila. Di po ba? Nang sa halip na ang ating saliksikin ay yung kung paano natin makikilala si Kristo ng lubusan. Ano po? Ayan. Amen. Nagbabasa pa ba tayo ng Biblia? Okay? Amen. So, next danger to avoid ay yung pong immoralidad. Ano po? Bukod doon sa kami pagsasayaw, sila po ay gumawa ng immoralidad. Ayon doon sa Numbers chapter 25, verse 1 to 9. Diyan po kayo. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan, tingin po sa kanila. Kaya 23,000 tao ang namatay sa loob ng isang araw. Tingin po, yung massive na trahedya na nakita ho natin na buhay ng mga Israelitang ito ang nangyari ho sa kanila. So sa buhay din natin, huwag nating saulain ang ating mga sarili sa paggawa ng immoralidad. Nakakalungkot lang na dahil may mga pagkakataon din talaga na nahuhuk tayo sa gawa ng laman ito upang tayo po ay maparol at tayo po ay malayo sa Diyos. Okay po? Amen? So, one of the peoples of leadership ay yung pong sexual immorality. Ano po? Kaya kahit mga lingkod ng Diyos ay hindi immune sa ganitong uri ng kasalanan. Ano po? Maraming natutukso at bumabagsak sa pagkakasala ng immoralidad. Kahit nung unang mga lingkod ng Diyos, kahit natin sabihin natin si David na is a man after God's own heart, he's a humble man, siya po ay isang warrior. Pero sa gitna ng kanyang baka sama-sama ay bumagsak pa rin po siya sa pagkakasala ng immoralidad. Alam natin, yung binubunga po nung kanyang naging pagkakasala po noon. Namatay yung kanyang pagka-anak na naging bunga po ng kanyang immoralidad na ito kay Bathsheba. Yung si Tamar ay ginahasa po ni Amnon na sila po ay kapwa magkapatid, mga anak po sila ni David sa ibang mga babae. At si Absalom na kanya pong anak din naman sa ibang babae ay nagrebelde ho sa kanya.
hanggang sa ito'y mapatay ng kanyang close-in security na nagbigay ng tigit pang update, no? Uh, tungkot kay David, no? Nung ito ho ay mapatay. So, yun ang isang maling bagay na yung pinagkatiwalaan sa malaki ay hahanapan ng mas malaki. Kaya mas marami tayong ang pinagkatiwalaan Diyos sa atin, hahanapan din ho tayo ng mas malaki. Ganon din ang magiging panganib ng consequences kung tayo po ay babagsak sa anumang uri ng kasalanan, lalo na po yung kasalanan ng immoralidad. Okay? Diyan po tayo. So, naalala ko rin po si David, Jamie Swaggart, kung kilala niyo po siya, yung mga 1980s, no? Palasak po yung kanyang ministry, pero somehow, ito isa sa mga bagay din na nadadala ng kanyang marali kahinaan ay bumaksak ko siya sa tukso ng immoralidad. At ang naging bunga po noon ay siyempre, una-una, yung pamilya niya. Gayun din, yung kanyang ministry, yung church. So, isa ito sa mga maaari din ng babala, no? Nila sa mga church leader, no? Gayun din sa bawat isa po sa atin bilang mga mananampalataya. Okay? Vulnerable pa rin tayo magkamali. Edo, pasikot-sikot na
Moses, inilabas mo ba kami sa ito upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala bang makain dito at mainom? Suyang-suya na kami at walang kwentang pagkain ito. At dahil dito, sabi, pinadalan sila ni Yahweh na makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Amen. So, ito. Pero ang issue rito ay yung kanilang mga pagpipresyon sa Diyos. No? Sinubok nila ang Diyos, no? Dahil doon sa kalabis nilang mga pagrereklamo na parang bagang sinisi nila ang Diyos na dinala sila doon para doon malibing doon sa ilang na yun. Okay? Amen. So, ganun mo ba tayo? Next, sige po. Sabihin natin grumbling. Dito na ho yun. Yung salitang grumbling. Hindi ho gambling, ha? Grumbling. Reklamo. Sabi rin doon sa number 16, verse 41 to 50, huwag din tayong magreklamo. Sino ba mga reklamador dito? Taas ang kamay. Yan, salamat. Umaamin. Di ba? Pag mainit, init. Ayoko na rito. Pag maulan na, ayoko. Tumutulo. Alam yung mga taong mga bitter, ano po, ganyan na yung taong mga bitter sa buhay. Puro reklamo. Yan po tayo. Nasasalip na magpasalamat sa Diyos ay ngayon sila naman ay pinoprovide ng Diyos ng pagkain. Di ba? Nung willing sila lang karne, binigyan mo naman sila. Di ba? Ang nais lang naman ng Diyos sa kanila ay patuloy na pagtitiwala, no? Hanggang sa sila po ay makarating doon sa lupang ipinangako po ng Diyos. At nangyayari naman po yun during the time of Joshua at ni Caleb. No? So instead of glorifying God, they give in their lustful appetite. Okay? So, isa sa mga bagay na iyon ay naging glutong sila, no? Maging masyado silang gumun sa mga kanilang mga appetite, no? Okay? Katakawan. Sabihin nga ho natin katakawan. Yan. So anything na pwedeng natin, ay pagreklamo natin, hindi ko sangkay kay yun na tayo po ay minsan, nagrereklamo tayo, tayong tao, talagang ganyan ng tao. Pero wag naman tayo na sa halip ay para maiwasan natin itong mga bagay na ito, para saan tayo dadalhin itong patuloy nating pagrereklamo. Di ba? Ay pumunta lang tayo sa barangay, at magreklamo. Ano po? Okay? Ano lang po yun? Paanas lang po yun para hindi naman tayo. So what we need? Ano po ang dapat naman natin gawin bilang personal sa buhay natin? Magkaroon tayo ng personal discipline. Ano po? Amen. Supilin natin, no? Gaya ng sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25 to 27. Di po. So, lahat daw na manlalaro, sabi nga natin, nilarawan tayo bilang mga manlalarong nagsasanay, ay may disiplina sa lahat ng bagay. Di ba? Upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Amen. Totoo naman yan, di ba? Siyempre, yung mga atleta, mag-abstain yan doon sa pagkain hindi na dapat kainin at yung pagkain na dapat niya lamang kainin. Diba? Tamang oras ng pamamahinga, no? Ating mga bagay na dapat maiwasan, no? Para siya ay maging malusog at
handa, no, sa kanyang paglaban. So ganito din dapat tayo. Araw-araw nakikipagbuno tayo. Di ba? Pero para maiwasan ito, kailangan nating ng personal na pagdidisiplina. Pagsusupil. Ngunit daw po ang sabi ni Paul, yun yung panandilian, ang gandimpala, ang hinahangad, ay panghabang panahon. Amen. So, iba yung temporal doon sa eternal. Amen po ba? Okay? So, may epekto yun, yung mga ginagawa ho nating pagdidisiplina sa ating mga sarili, para hindi tayo mahulog sa pagkakamali at pagkakasala. May epekto po yan, no? Hindi lamang temporal para sa atin, kapakinabangan, kundi may eternal na pakinabang po yan. Amen? Di po ba? Kaya si Paul ganun siniseryoso niya ang kanyang pagiging isang Kristiyano. Hindi nga raw po siya sumusuntok sa hangin Di ba? Kundi tumatakbo ako nang walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. So meron siyang focus, di po ba? Mahalaga rin yung focus natin sa buhay nating spiritual nang sa gayon hindi tayo mag-derail. Ang daming mga signposts, no? Sa paglalakbay natin, sa pagtakbo natin na nagtuturo sa atin ng ibang direksyon. Di ba? Mga tao rin, ang mga nakapaligid doon sa atin, na humihikayat sa atin na sundin ang kanilang mga ginagawa. O, sundan ang kanilang mga ginagawa. Kaya si Paul, ang ginagawa niya ay sinusupil niya, sabi niya, subalit pinahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayon hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Okay? Yun ay, ma-disqualify siya, di po ba? Ganun din tayo, katulad ng mga Israelita. Ba't sila na-disqualify doon sa tagumpay na yon, doon sa lupang pangako niya? Hindi sila nakarating. Dahil hindi nila dinisiplina yung kanilang mga sarili. Amen? Tayo sa church, mahalaga rin po yan, no? Na magkaroon din tayo ng mga personal discipline. Kasi pag nandito tayo, okay, di ba? Pero pagka nasa kanya-kanya na tayong buhay. Tama po? Ay, iba na yun. Ibang usapin na ho yun. Doon na makikita yung ating pagkakristyano. Yung ating pagkakaiba sa mga taong nasa sanlibutan. Okay? Pag inaya ka ba pare, tara. Okay. All the way tayo ngayon. Bagong sahod ikaw naman, kung ikay mahina, at kayong kaya nga si Jesus, di po ba? Kahit nung sa panahon siya ay nananalangin sa Gethsemane, sabi niya doon sa kanyang mga alagad kasi nagtutulog sila Di ba? Magpuyat kahit manalangin. Nakahanda ang espiritu pero mahina ang laman. No? Kapag ang laman ay malakas, at mahina ang ating espiritu, mas malamang na talagang matatangiho tayo ng ating mga laman. Kaya dapat araw-araw sinusupil natin ito. Amen? Para hindi siya umiral. Yun ang ating sinusupil. Yung laman na yun na nasa ating taglay-taglay pa rin. Okay? Mahirap. Pero kailangan gawin. Amen? Para pagtagumpayan. Upang hindi tayo magkasala. Okay? Kaya umiwas ka doon sa lugar na kung saan, alam mo, kapag nandoon ka sa lugar na yon, bumabagsak ka sa kasalanan. Umiwas ka rin doon sa mga tao na, alam mo, pagkakasama mo sila, hindi ka makatiis na hindi mo rin gawin yung kanilang masamang ginagawa. Okay? Amen. Susupilin mo yung mo. Kailangan kang mag-desisyon sa sarili mo. Desisyon yan Okay? So, huwag ninyong pagariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong pag-ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang anumang bahagi ng inyong katawan.
Kaya nga sabi ni Kristo, kung ang kamay mo nagiging sanhi ng pagkakasala mo, putulin mo. Okay? Ibig sabihin, ihinto mo. Okay? Kung ang mata mo nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo, ihinto mo. Kaya yun yung sinasabing pagsusupil. Amen. Hindi po kayo? Kaya nga, kailangan din natin ang kapangyarihan ng Diyos para masupil ito, no? Kaya nga kailangan natin palakasin ang ating buhay spiritual upang mapagtagumpayan natin ang gawa ng lamang ito nasa atin. Struggle yan araw-araw. Totoo lang. Amen po ba? Amen tayo. Sa kaya magalit, nagagalit ka. Kaya kaya magreklamo, nagreklamo ka. Di ba? Nagreklamo tayo. Okay? Amen. So, para nga mangyari yon, kasalanan anumang bahagi ng iyong katawan bilang kasangkapan ng paggawa ng kasamaan. At sa halip, pasakop tayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang iyong katawan bilang kasangkapan ng kabutihan. Amen. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. It is by grace, kaya tayo nagtatagumpay. It's all by the grace of God. Amen. That we have victory over the flesh. Amen po ba? Over evil, over Satan. Di po ba? Yan tayo nagtatagumpay. Kaya kailangan natin, ang habag ng Diyos na ito, kailangan natin palakasin ang ating espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos para madaig natin anumang pag-iiral nito, pag-uudyok nito sa atin, no, sa atin ng mga buhay. Okay? Amen. Kahit nga si Paul, aminado rin siya, no? Yung mga bagay na gusto kong gawin na maalam kong mabuti, ay hindi ko magawa. Pero yung masamang hindi ko ibig, ang siya kong nagagawa. Di ba? Sabi niya, kahabag-habag yung kalagayan kong ito. Pero sino magliligtas daw po sa kanya? Doon sa kahabag-habag na kalagayan yun. Ang mabuting balita. Amen. Si Kristo. Amen. At dahil kay Kristo, magagawa nating supilin. Amen. Magagawa nating pagtagumpayan ang anumang udyok ng anumang uri ng kasalanan sa ating buhay. Okay? At makapamumuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. So, anong kailangan natin gawin? Disiplina. No? Sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Amen. Yan lang makita natin disiplina ng tao Bakit tayo bumaba isang katutak yung basura doon sa loob ng isang dadalo yung tubig kung puro basura. Walang disiplina ang tao Tapon dito, tapon doon. Di ba? Kahit sa simpleng bagay lang yun Kung ang tao may disiplina magiging maayos ang lahat ng bagay. Hindi lang yung personal niya, kundi sa kapakinabangan na kanyang nakapaligid. Amen? Okay, next. What we need is, hindi lang disiplina, kundi dedication. Ano po? Talaga natin ang ating mga sarili sa Diyos, ayon doon sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Alang-alang daw po sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ialay daw po natin yung ating katawan. Offer our bodies as a living sacrifice. Ano po? Holy, acceptable to God. Amen. Wala nang amen. So, pa natin yung malamig ang panahon. Pastor Ha? Inaantok tayo. Dedication. Amen. Alam nyo, ang mag-alay ng sarili sa Diyos ay hindi tayo lugi. Tandaan natin yan. No? Kung baga sa mga sabongero, no? Pag tayo nag-alay ng buhay natin sa Panginoon, lagi tayong yamado. We are always on the advantage side, no? Amen! Okay, Romans chapter 12, verse 1 and 2, ialay daw po natin ating katawan bilang handog sa Diyos na nakalulugod. Ibig sabihin, paluguran natin ng Diyos maging sa ating tungkol kong katawang ito. Okay? Ang katawan daw po natin, hindi para sa pangangalo niya, kundi para gawin kung ano yung kalooban ng Diyos.
Okay? Ano pa? Magbago din daw tayo ng pag-iisip. Okay? Sapagkat hindi na tayo natakbo ng sanlibutan ito ay masama, no? Yung sinasabi roon, huwag na tayo umayon sa takbo ng sanlibutan ito sapagkat tayo bilang mga Kristiyano, tayo po ay hiniwalay ng Diyos dito sa sistema ng sanlibutan ito. Alam niyo, pag sinabi natin sanlibutan, hindi lamang itong visible world na tinatayuan natin. No, lumalarawan din ito sa sangkatauhan. Tayo na namumuhay dito sa sanlibutan ito. At isa pa, sinasabi ng Biblia, ukol doon sa sistemang umiiral sa sanlibutan ito. Yun ang sinasabing, huwag tayong umayong sa sistemang umiiral sa sanlibutan ito. Ano ba yung nasa sanlibutan? Yung mga nakapupukaw sa pita ng laman, yung nakatutukso sa paningin, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi raw po nagbubuhat sa Ama, kundi sa sanlibutan. Okay? At para tayo makaiwas, kailangan natin ng tulong ng Diyos. Amen po ba? Kailangan din natin, disiplinahin natin mga sarili, at ialay natin ang ating mga sarili, katawan, isipan, at din ng ating kalooban sa Diyos. Amen. Wala nang amen. So, lahat ng filosofiya, batas, utos, kalakaran, pamumuhay, ng lihis sa pamumuhay, kalakaran, utos, batas, ng kaharian ng Diyos, yun po yung sinasabi natin sa sanlibutan. Okay po? Kaya in everything that we do, whether we eat or drink, do it for the glory of God. Yan ang ating purpose sa buhay. Ano man ang ating ginagawa, kahit sa simpleng bagay, kumakain tayo, tumiinom, ay ito'y gawin natin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen po ba? Kaya bago ka kumain, manalangin ka muna. Amen po ba? Kung makatawang to siguro, pagkalimbagsak na hindi na nalangit, magpasalamat sa Diyos eh. Kain na lang sila ng kain. Kaya nangyari, nasa halip na natuon sa Diyos ang kanilang pagpapasalamat, okay, sa pagrereklamo sila natuon. Okay, ganyan din ang mangyayari sa atin. Kapag ang buhay din natin ay hindi lubos na nakatalaga sa Diyos, ay tiyak, na itong mga bagay na ito, na dangerous to avoid, na ay ma-experience natin ang lahat ng Panginoon. Okay? Purin po ang Panginoon. Last, meron pa ba? Devotion. Sabi natin devotion. Okay, ayon na sa Colossians chapter 4, verse 2, maging matyaga kayo sa pananalangin, malaging handa at magpasalamat sa Diyos, no? So, pray at all times, in all situations. Di po ba? Sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay, ay may nasa baba, nasa taas, manalangin tayo sa Diyos. Amen po ba? Okay? So tayo, may corporate prayer tayo dito every Friday. Join us para sa pananalangin po ito. Tayo manihalo po nakapagpapatibay ng ating pananampalataya sa Diyos. Sa ating mga personal na buhay, huwag din natin kakaligtaan na tayo ay magkaroon ng ganitong uri ng debosyon sa Diyos. Pagkagising natin, saan man tayo, panalangin naman, hindi naman yung maghapon, nananalangin tayong gano'n eh. Di po ba? So, kahit naman tayo sa workplace natin, nasa paaralan man tayo, nasan man tayo, pwede tayong kumonek sa Diyos bilang ating devosyon sa Diyos. Amen po ba? Amen? Sa gayon, ito yung mga bagay na mahalaga para po sa atin, sa ating ikatitibay, sa ating ikatatagumpay, sa buhay nating pakikibaka sa masama. Okay? Devote yourself unto God, sa pananalangin, sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Huwag nating kaligtaan, basahin, diliin, araw at gabi, para masunod natin ang lahat din ng nasusulat dito. Sa gayon, tayo daw po, ang pangako pa rin kay Joshua, at gayon din sa atin, ay magtatagumpay tayo sa lahat ng ating daw pong mga gagawin. Gusto natin magtagumpay sa buhay Kristiyano? Parang tatato lang kayo, ha? Gusto ba natin magtagumpay sa buhay Kristiyano? Yung sundin natin. Ano yung una? Disiplinahin mo ang sarili mo. Okay, sa tulong ng Diyos. Ano yung pangalawa?
I-dedicate mo yung sarili mo sa Diyos, yung katawan mo, yung kaisipan mo, yung kalooban mo. Okay? At pangatlo, devote. Di po ba? Mahalaga ho yan. Mahal natin si Lord. Di ba? Makikita niya ho yan. Kung tayo talagang nagmamahalo sa Kanya. Okay? Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po kami nagpapasalamat sa iyong mga salita, Panginoon. Maaaring ito yung nagpaalala, maaaring ito rin isang babala para po sa ilan po sa aming Panginoon. Sa lahat sa aming Panginoon. Upang hindi ko kami matulad sa mga nangyari sa nakaraan, Panginoon. Na mapangarib din mangyari sa aming kasalukuyan, Panginoon. Na hindi na kami makapasok, hindi sa makalupang pinangako po niyo, Panginoon, kundi sa langit na iyong ipinangako para sa amin. Sumampalataya sa aming Panginoong Yesus. Kaya naman, narito po kami, patuloy po niyo saliksikin ang aming mga buhay, Panginoon. Alam po namin, lahat ng bagay na sinasabi namin, iniisip namin, at ginagawa namin ay hindi po lingid sa iyo, Panginoon. Nais po namin magkaroon ng katapatan ng aming puso sa mga sandali pong ito, Panginoon. Saliksikin mo. Maging ang pinakamalalim na motibo ng puso namin, Panginoon. Kami may nagkasala, Panginoon, patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami, Panginoon. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Kaya yung sinabi rin ko, ang bayan na ito na yung pinili ay magpakumbaba, hanapin ang iyong mukha, talikdan ang kanilang mga kasalanan. Panginoon, kaya pinangako po niyo, diringgin mo sila, Panginoon. At ibabalik mo, i-restore mo, Panginoon, ang mga bagay na nawala sa aming Panginoon. Hallelujah. Nais po namin muli, ang kalakasan, pangyarihan muli na nanggagaling po sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Tayo po tumayo. Ulitin po natin, Lord, we need your grace and mercy. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Assemble upon the Lord, and Lord, we humbly bow before you. We humbly bow before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Come on, church. Spirit, touch your church.
This is our prayer, Lord. The hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. And Spirit, touch your church. We seek your glory, Lord. Yes, revive us, Lord, with your passion once again. Like Jesus cares for me, let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Oh God, bless the name of Jesus. Salamat sa pagpapadama ng iyong presensya sa amin ngayon. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. We invite your presence, Panginoon, patuloy sa lugar na ito, Panginoon. As we dedicate this place, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, in the name of Jesus we pray. Amen. Amen.